Attorney Sal Panelo, sabi ni Senator Hontiveros, inaako ni Duterte ang extrajudicial killings dahil nagsabi siya na I assume full legal responsibility of the drug war. Totoo ho ba ito na umamin nga si Digong? Hindi po. Alam nyo, yun ang gustong palabasin ni Senadora Hontiveros. Pero ang katotohanan niyan, either hindi niya naiintindihan o kunyari hindi niya iniintindi. Sapagkat wala akong inaako si Presidente Duterte ng pagpatay. Wala siyang inaako ng paggawa ng krimen, ng anumang bagay ng krimen. Wala rin siyang inaako na siya'y merong sariling death squad. O isa-isayin natin. Nung sinabi po ni Presidente Duterte na inaako ko ang responsibilidad ng digmaan sa droga, ang ibig niya sabihin, inilalagay niya sa kanyang balikat ang tagumpay at kabiguan ng digmaan sa droga. Kung ito'y bigo, ang ibig kong sabihin, ako lang may kasalanan. Bigo ako. I assume responsibility for its failure. Pero kung nagtagumpay, bigay niyo sa akin ng kredito at sa ating mga pulis. Hindi yung ibig sabihin na gustong palabasin ni Senadora Hontiveros dahil inaako mo yung responsibilidad. Yung pagpatay na ginawa ng mga pulis na nag-abuso ng kanilang kapangyarihan, kasalanan mo rin yun at inaako mo rin. Hindi yung pwede yun. Kasi nga, sa ating batas, ang krimen ay personal lamang doon sa naggawa ng krimen. Hindi po pwedeng i-transfer mo sa isang tao na wala namang kinalaman doon sa krimen. Wala namang kinalaman si Presidente Duterte. Bakit yun naman? Bakit naman siya aako ng kaparusahan? So mali ho yun. Pangalawa, wala rin siyang inaamin na lumika siya ng death squad. Ang problema ko kasi dyan kay Senadora, yung sa mga detractors, hindi nila pinapakinggan ang paliwanag ni Presidente Duterte. Yung death squad, originally, kathaw yun ng mass media at pati na yung mga kalaban niya. And sabi niya, ganito pag-sabi niya, death squad is being loosely used. Kaya, pag may napapatay ho doon sa panahon ng mayor siya, pag may napapatay, hindi nila alam kung sinong pumatay. Yan, galing yung pumatay niya, mga death squad. Pero ang katotohanan, sabi ni Presidente Duterte, yung death squad na yan, yung kriminal na napapatayan sa isa't isa. Ang iba dyan, iniintriga ko sila. Ang ginagawa naman nila, nagpapatayan na sila, bakit kanyo? Di ba? May nahuling isa. Yung isa, nahuli, ikakanta yung mga kalaban o yung mga kasama. Pero syempre, yung ikakanta mo, magagalit yung papatayin ka. Yung pinatay mo naman, may mga kasama yun. Alam nila na hindi pulis ang pumatay kasi naging informer na siya. Yung pumatay doon, mga karibal nila sa sindikato. Kaya sila nagpapataya. Pag pinatay mo isa, gaganting, ganti naman. Yun ang sinasabi niyang death squad. So in that sense, yan ang aking death squad. Sila nagpapatayan. Yun ang ibig sabihin. The lawyer telling the truth. Attorney Salvador Panelo, bakit binabatikos ngayon ang mga Duterte, lalong-lalo na si Sara Duterte? Hindi lang batikos ang ginagawa nila. Talagang sinisiraan, demolish. They're destroying them simply because their popularity and trust rating is very high. And the reason is because maganda yung record nila bilang mga public servants. And relative to the elections na gagawin sa 2020, si Inday Sara ang pinakamalakas. So kung malakas ka, talagang sisiraan ka para ma-eliminate ka. Para mamina ang iyong kandidatura pagdating sa 2020. Yan ang reason. Kaya orchestrated lahat yan. Lahat sila pinagkakaisa para mawala ang isang karibal.
yung mga ngayon na nagkakaisa laban sa kanya, pagdating ng 2020, magkakalaban naman niya. Yung kaliwa, sa ngayon, yung kaliwa at saka yung administrasyon, magkasama eh. Pati liberal eh. Nagkakaroon sila ng pagkakaisa. They have become strange bedfellows. Pero pagdating ng 2020, lalaban-laban niya. Ngayon, may common enemy sila, si Inday Sara. Kaya nagkakaisa sila. Sa 2028, mag-resign ka, tumakbo kang vice president ng anak mo. Pag Duterte, maniwala ka, lahat ng mga kaalyado mo na bumaliktad lahat, babalik sa iyo yan bago magkaroon ng halalang. Bakit? Kasi sigurado kayong panalo. Napakalakas niyong magama. Walang makakatalo sa inyo. Kahit ano pang gawin. If you notice, hindi ba nag-alyansa lahat? Nag-alyansa lahat ng mga partido eh. Ha? Lahat ng partido ng mga dati niyang kakampihan. Ang kalaban, magiging kalaban, PDP laban. Pero when he ran for the presidency, wala siyang kakampi. Walang gobernador, walang mayor, except for one, Governor Amante. Walang barangay kapitan. Overwhelming. Kaya sabi ko, panalo ka kasi ang record mo speaks for yourself. Pati si Inday. Ang Pilipino, maniwala ka, hindi kayo iiwanan ng Pilipino pagdating sa halalan. Kayo mananalo. Magbabalikan lahat yan kasi alam nila mananalo kayo, o di, delikado na naman sila. Definitely, yan ang politika. Whether we like it or not, that is the culture. Wala ka na magagawa niya. Sir, ano po reaction ni former President Duterte dun sa advice niyo na tumakbo siya as Vice President in 2028? Sabi niya, sige. Sige, sabi niya, ituloy mo yung advocacy mo ng Duterte, tingnan natin. Gano'n naman yun. Hindi niya sasabihin sa'yo. Ever since kahit na, di ba, ako nagpatakbo sa kanya. It took me 10 years, di ba? 10 taong ko niligawan niya, buwinisit. Ayaw niya nga talaga. Hanggang sa last minute, di ba, ayaw mag-file. Gumawa na naman ako ng paraan hanggang finally, napa-oo ko. Ganyan na ang mga Duterte. Hindi mo malalaman kung ano ang gagawin nito. Sir, accurate to say at least na the former president is at least considering. Accurate yun, sir. Fair to say that one? Hindi. Not considering. He is open to any possibility. Tandaan nyo, nagsalita siya. Ako gusto ko na magretiro pero napipersa akong lumabas eh. Dahil sa nangyayari sa bansa. O yun ang sagot ko sa tanong mo. Pero ako, kung ako tatanungin, talagang dapat tumakbo sila. Yan lang ang magiging solusyon sa lahat ng problema ngayon. For love and prosperity, for a better future. Future, future. Akong bata ka future. Ang sumang future. Wala, very.